3, you are already clean because of the word I have spoken to you. Yes, amen. Bakit sinabi ng Diyos? Kasi dapat yung sanga, walang mga peste, walang mga ungod. Dapat cleanse palagi. At ang sabi ng Diyos, you are already clean by the word I have spoken to you. Know the ultimate cure in case of contamination and stain that cleanse and purify us. It is the word of God alone that can eliminate unnecessary things in our minds, hearts, and in our Christian life in order for us to become fruitful. Yes, amen. Nasa mundo tayo, mga kapatid. Hindi maalis yung pag-aalala. Ngayon, may outbreak ng dengue. At ang sabi, nasa tagig na. Ano? Hindi mo maalis yan. Pero pag mayroon kang word of God, the word of God says, I will cover you. I will uphold you with my righteousness. Pestilence cannot come near you. Yes. The word of God will purify your mind. Amen. Kaya maraming contamination na darating. Ano sabi ng Lord? I have already cleansed your mind because of the word that I have spoken to you. Amen. Number 4, bilisan natin. Joshua 8-9, meditate the word day and night. Hebrews 4:12, the word of God is sharper than any double-edged sword. 2 Timothy 3:16-17, the word of God is used for teaching, rebuking, correcting, and training. Amen. Note, the word of God lead us to be God-conscious. Yes. Pag ikaw maraming salita ng Diyos, mapapansin mo yung salita ng Diyos, parang naririnig mo sa espiritu mo. Amen. At pag tuwing alala mo yung word of God, nagiging God-conscious ka. Verse 4. Basa? 1, 2, read. Remain in me as I also remain in you. Malakas! No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Okay? All truths are parallel. Yes. Bunutin mo ang isang sanga, isaksak mo sa isang puno, palibutan mo ng fertilizer. Ma'am, may bunga wala. Mamunga hindi. Patay. Bakit? Wala siyang root. Yes. So, saan nanggagaling yung root? Sa vine. Amen. Sino dapat na nakatanim sa lupa? Yung vine. Malinaw? Amen. At yung branch, nakakabit lang sa vine. Yes. Tingnan natin ang principle. Know and remain to your right and suitable environment. What is your suitable and right environment? God, the source of life. Amen. Malinaw? Amen. Sabi niya, pag kayo, unless remain in me and I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. Totoo yan. Yes. Kaya maliban na ikaw ay nakakonect palagi sa Diyos. Ano ang Diyos? Source of life. Amen. Tsaka mo lang masabi, buhay. Wala kayo po na maraming tao nagsabi, ano ba itong buhay na ito? Walang kabuhay-buhay. Yes. Ba't nasabi yan? Sinong gusto sumagot? Bakit nasabi yan? Walang kabuhay-buhay. Wala isa sana. Nasa puno. Hindi. Huwag mo muna yung puno. Yung buhay lang muna pag-usapan. Bakit atipian nasabing walang kabuhay-buhay? Ha? Hindi. Huwag mo na yung usapan natin. Yung munang literal. Yung talagang, bakit nasabi nung gumising yung isang nandun sa barong-barong ang bahay? Tapos gumising siya. Walang buhay-buhay. Bakit ka nasabi? Boring. Walang kwenta. Bakit? Bakit walang kwenta? Tumbukin nyo na. Ayun. Mahirap ka usap yung mga nasa loob. Dito na ako sa labas kasi kung sa loob talaga, walang kwenta, wala sa sanga, hindi siya nakakunik sa sanga. Ang hirap ko. Ayaw pa diretsuhin eh. Pagkasabi sa katabi mo, diretsuhin mo na. Diretso na. Bakit sinabi niya walang kabuhay-buhay? Kasi? Pera. Yun lang yun. Kita mo ang tao, pag may pera, buhay na buhay. Naintindihan niyo ba dyan sa labas? Bakit walang kabuhay-buhay? Kasi? Yun. Tingin. Ano nang ibig sabihin yan? Bakit walang pera? Bakit walang makain? Bakit walang kwenta? Kasi wala namang buhay talaga eh. At gusto ko sabihin sa inyo, kahit yung may mga pera, hanggang ngayon, passer din. Bakit? Yes. Kasi hindi sila konektado saan? Sa tunay na sanga. Sa tunay na puno. Yes. Where's the source, God? That is why
remain in your right environment. Yes. Amen. Explain ko sa inyo. No God, no life. Yes. Oh. Even if you have money. Yes. No connection, no fruit. Yes. Simple. You have God, you have life. Yes. You have connection with God, then you will be fruitful. Amen. No abiding, no growing. Yes. Hindi sapat na nag-connect ka, dapat nagpapatuloy ka. Amen. Kaya nga, hindi sapat yung umattend ka lang ngayon, tapos sabihin mo maging fruitful. No, 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 no. Dapat nag-abide ka. Yes. Kasi ang sanga, hindi naman kaagad yan malaki. Maliit muna yan. Napapansin niyo yung mga sanga ng mangga? Maliit muna yan. Pero habang katagalan, dahil palagi nakakabit siya sa puno, ano nangyayari sa araw? Nagugulat ka, taba na. At isang araw, nakita mo, namumulaklak na. Yes. At kasunod, makita mo, grabe ng bunga. Bakit? Nanatili. Hallelujah. Pagkasabi sa katabi mo, hindi sapat yun nakarinig lang ngayon. Hindi sapat sa Dapat nagpapatuloy at nananatili. Ang kasunod niyan, bunga. Amen. Do you understand this? Do you understand this? Yes. Verse 5. I am the vine. Inulit niya ulit. You are the branches. Malinaw na. Amen. Sino ang puno? Diyos. Sino ang sanga? Tayo. Kailanman hindi ka maging sanga. Kailanman hindi ka maging puno. Sanga ka lang. Saan nakikita ang bunga? Sa sanga. Ikaw ang dapat mamunga. Kaya nga yung puno, faithful. Amen. Ano? Faithful na nagsusupply ng alin, minerals, vitamins. Para ano? Para yung sanga mamunga. Amen. Kasi yung sanga, kung saan kasi kumukonekta. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Sobra bunga mo, sobra. Hallelujah. Apart from me, you can do nothing. Amen. Tingnan natin, anong principle? Abiding in your right environment, which is the presence of God, guarantee a fruitful life. Amen. Now, papakita ko sa inyo to. What's the truth? Apart from His presence, you or we can do nothing. Yes. Example natin, let us remove the fish from the water and place it in the land. What will happen? What is the right environment? What is the right environment for the fish? Water. Kaya tingnan mo yung fish sa water, malayang malaya. Talagang ang sarap-sarap ng swimming niya. But, alisin mo yung fish, ilagay mo sa lupa. Ano nangyari? Hindi papatay. Kayo naman patay agad. Para hindi kayo nakita na. Ano? Struggle. Struggle! Amen. Malinaw? Nag-struggle yung fish. Bakit? Wala siya sa tamang environment. Amen. Malinaw na? Amen. Pero ilagay mo sa tubig. Malinaw? Amen. Kumakanta pang pearly shell from the ocean. Why? Kasi nasa tamang environment. Amen. Sa tubig, ang gaan. Ang lambot, ang saya-saya niya. Sa right environment, naroon ang mga pagkain sa Amen. dagat, sa tubig. Kunin mong isda. Kahit bagong hango yan, itapon mo ngayon sa lupa. Ano mangyari? Yan, huwag patay agad ha, struggle muna. Hala, kawag-kawag siya. Bakit? Kasi naghahanap siya ng tubig. Subukan mo, Tibiya, kunin siya, ihati sa tubig. Buhay uli. Yes. Malina na. Amen. Tanong! Struggle ka ba sa buhay mo ngayon? Wak, wak, wak. Tanungin mo katabi mo, hindi yata nakarinig. Tanungin mo, struggle ka ba ngayon? Kailangan, pag nasa tamang environment ka, para ka lang isda. Struggle ka ba ngayon? Tanungin mo, pasagutin mo, struggle ka ba ngayon? Oh. Anong sabi? May narinig ako, sobra. Sobrang struggle, Pastor. Ano lang ibig sabihin? Wala ka sa tamang environment. So what you should do?
Hallelujah. Anong kailangan mong gawin? Bumalik ka sa tamang environment. What is the right environment for you? None other than the presence of God. Go back to your right environment. Yes. Malamang napalayo ka sa Diyos. Kaya ka nag-struggle. Ngayon, huwag mong alisin ang estado doon sa lupa sa loob ng isang oras. Anong mangyayari? Yun na. Ano? Patay. Kapatid, habang buhay ka pa, Yes. nag-struggle ka na habang buhay ka pa. Amen. Amen. Payo ko sa iyo, bumalik ka na sa tama mong environment. Yes. Bumalik ka na sa Diyos habang buhay ka pa. Amen. Kaya nyo yan. If you not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire and burned. Ano naman ito, Pastor? Anong principle? Kayo magbasa. 1, 2, read. Defeat and frustration is predictable. It depends on your personal choice and decision. Ate Pia, yung defeat at saka frustration, ma'am, is predictable. Anong sabi ng iba? Hindi unpredictable. No, it is predictable. Bakit predictable? Nakadepende yan sa personal choice and decision mo. Kung piliin mo na hindi makinig at hindi kumonekta, manatili sa Diyos, sa presensya ng Diyos, ikaw na ang nagbigay ng hatol sa sarili mo para matalo at ma-frustrate sa buhay na ito. Because defeat and frustration is predictable. It depends on your personal choice and decision. Yes. Yes. Bakit mo piliin na umalis sa environment mo? Tingnan mo ako. Tingnan mo to, ha? If you remain in me, and my words remain in you. Verse 7. Ask whatever you wish, and it will be done for you. Bakit Ate Pia, hindi sinasabing, ask whatever you need, ask whatever you want? Malaking pagkakaiba niya, Christine. Bakit sinabi Jennifer, wish? Kailan niyo narinig yung salitang wish? Pag may? Diba bago ka mag-blow, anong sinasabi sa'yo ng pastor? Wish ka muna. Pikit ka naman. Bakit wish? Naalala ko yung mga bata na maliit, may kanta sila. Ay, may anong kanta? When you wish upon a star. Bakit sa star? Kasi mukha yung wish imposible. Tinanong ako nung maliit, ano ang wish mo paglaki mo? Alam mo, sagot ko, walang kabog-abog. I want to become the President of the Republic of the Philippines. Wish. Impossible. But if you remain in God, Yes. and His words remain in you, what you hear today, Yes. ask even the impossible, Yes. and it will be done for you. Amen. Amen? Are you ready to ask for the impossible? It will be done. Yes. Just remain Amen. in Him. Huwag kang umalis sa environment mo. Tingnan mo to. Victory and fruitfulness is also predictable. Hindi na pala mahirap maging victorious, hindi mahirap maging successful, kasi ang success at victory is predictable. How? Remain. Just make the right choice. Remain in God and His Word. Amen. Yan lang ang sekreto. Joshua 1:8 and 1:8. Do not let this book of the Lord depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you will be able to do everything written in it, and your life will become successful and prosperous. Success is predictable. Today, you want success?
You want victory? Then connect and stay in your right environment. The presence of the living God. Dati hindi natin alam. Hindi natin alam, Vincent, paano ba maging successful? Paano ba magiging prosperous? This time, it is now predictable. Okay, remain in me, whatever you wish. Even the impossible. Even it is beyond your resources. It is beyond your capacity. It is beyond your ability. Ask it. Whatever you wish. Amen. And it will be done for you. Amen. Just remain. Kaya ang isda, tumatagal ang buhay pag nilagay mo sa dagat. Ilagay mo sa aquarium. Lalo na pag umalis ka, nag-excursion ka ng 1 linggo, hindi mo na palitan, pagbalik mo nakatihaya. Yes. Bakit? Hindi kasi natural habitat. Pero pabayaan mo siya doon sa dagat. Ang liksi. Ilagay mo sa aquarium na hindi nilinisan ng 1 buwan. Makita mo yung isda. Ang tamlay. Okay? Pagkitanong ngayon yung katabi mo. Matamlay ka ba? Tamlay ka ba? Malamang wala yan sa tamang kinalalagyan. Malamang wala yan sa tamang ulirat. Tuloy! Lapit na! This is to my Father's glory, that you bear fruit, showing yourselves to be my disciples. It is God's desire for us to be fruitful. Our fruitfulness gives Him glory and shows that we are His disciples. Now, what to do to remain fruitful? Malinaw ha? Amen. Siyang puno, tayo sanga. Saan ang bunga? Sa sanga. Pero ang sanga, walang sariling ugat, walang sariling protina. Ang ugat, nasa puno, at ang protina, manggagaling sa puno, i-distribute sa sanga. Kung nakakonekta ito. Yes. Anong gagawin mo? Una, create a right environment for your spirit. Sabi sa katabi mo, man is a spirit. Man is a spirit. Harapin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, you are a spirit. You are a spirit. Sabi ng katabi mo, huh? Ulitin mo, you are a spirit. You are a spirit. You are not just a human being. You are a spirit. You have body, soul, and spirit. Create a right environment for your spirit. Genesis 2:8. Basa. 1, 2, 3. Now the Lord God had planted a garden Alabas! in Eden, and there He put the man He had formed. The Garden of Eden is the suitable and perfect environment for man and God. Tingin sa akin, bago palikhain ng Diyos ang tao, yung paglalagyan sa kanyang environment, pwede na. Yes. Tingin sa akin. Marami sa atin ngayon, pinanganak tayo, wala pa tayo kultura. Kaya napapansin mo ang bata, pagkapanganak, kung ano yung bahay at lagay ng bahay na nilalagyan niya, kung puro gerat murahan, huwag ka na magtaka yung bata na yan magsabing praise the Lord. Imposible yan. Kasi pag mulat niya at nagkaroon na siya ng pandinig, ang una niya narinig, murahan. Kaya ang environment na kanyang nakamulatan, talaga naman Panginoong Diyos. Pagdating niya sa eskwelahan, another environment. Anong klase? Bullying naman. Malinaw? Yes. Pati ang mga napapanood niya sa TV, yan ang nagiging environment niya. Kaya kung mapapansin mo, talagang malayo. Pero gusto ko sabihin sa inyo, bago pa likhain ng tao yung environment na palalagyan sa kanya para manatili ang buhay sa kanya, ni-ready na ng Diyos, Garden of Eden. Ngayon, tingnan natin. In Greek, Eden in Greek means a spot or place where God met man. Anong Eden? Tagpuan ng tao ng Diyos. Ang Eden, ito ay tirahan ng Diyos. That is why ang tao hanggat nasa piling siya ng Diyos, anong sabi ng Bible? Siya may buhay. Yes. Hanggat nasa piling ka ng Diyos, wala akong pakialam kung mabigat ang problema mo ngayon. Hindi problema mo pinag-uusapan.
Chicken lang yan sa Diyos, napakalit yan. Ang importante na sa presensya ka ng Diyos. Mag-create ka ng environment para sa espiritu mo. What is Eden? Entrance door. Sa Greek word, ang Eden is entrance door. Ano ibig sabihin? For the God of heaven to enter earth and for man to access heaven. Amen. Dapat nasa Eden ka palagi. Bakit? Yun ang entrance door. Malinaw? Explain ko maya. God's dwelling presence. What is Eden? God's dwelling presence. At the call of the day, tuwing dapit hapon, bumababa Diyos. Yes. Where God, the source of life, dwells and supply man's needs. Amen. Tingin sa akin. Bakit namatay si Adan at si Eva? Kumain sila, di ba? Sabi, the moment you eat the fruit, you will surely die. Kumain, hindi. Namatay, hindi. Hindi. Buhay pa sila, di ba? Pagkakain, sabi pa nga, Diyan pa lang. Tama? Kailan sila namatay? Look at me. Everybody, nasa basa. Kailan namatay? Nung pinalayas ng Diyos. Sabi ng Diyos, and the Lord banished them from the garden. Ano ang garden? Environment. Parang isda. Yun ang pinakatagat. Nung sila nasa Eden, buhay sila. Bakit? Nandoon ang tree of life. Malinaw. Nung siya'y pinalayas, wala ng tree of life. Doon namatay si Adan at si Eva sa espiritu. Tingin sa akin, hanggat ikaw ay nariyan sa iyong tamang environment, presensya ng Diyos, salita ng Diyos, nasa isang church na nangangaral ng tunay na salita ng Diyos, wala mong pakilamgatan ng problema mo, mabubuhay ka dyan. Amen. Amen! Mahina ka sa spiritual life mo ngayon, walang problema. Malaki ang problema mo sa pananalapi ngayon, hindi problema. Hanggat nandiyan ka sa presensya ng Diyos, may sagot ang Diyos dyan. Amen. Amen? Amen. Ayan, pumalakpak na sa labas. Ayahan pa kayo. Ang isda, kahit gaano kalaki, kahit mapana mo yan. Andiyan ka? Kahit mapana mo yung isda, na daplisan mo, may sugat. Hanggat nasa dagat yan, nakakalamoy yan, isang araw magugulat ka, mayroong natural healing. Bakit? Nandiyan siya sa kanyang tamang environment. Yes. Ang isda, kahit walang sugat, ilipat mo ng environment. Hallelujah. Ilagay mo siya sa ibabaw sa palengke. Walang awa itong mga nasa palengke. Pag itinuro mo na, ilan sir? 1 kilo. Saan? Ito. Kukunin ka agad. Puh! Sabi ng sila. Nakita. Yung mga vegetarian talagang affected eh. Nag-gets nyo? Kailan namatay siya din sa Eva? Nung pinalayas. Bakit? Wala na sa tamang environment. Kaya pagdating ng panahon na kayo'y nanghihina, pagdating ng panahon, hindi mo lamang gagawin. Isa lang gawin mo, balik ka sa environment mo. Amen. Lord, gusto kong manumbalik. Ano sabi naman ng Lord? My faithful, I cannot betray my faithfulness. Hallelujah. Halika, balik ka na. Halika na po muna. Kahit gano'ng kasama, pinagbibigyan ng Diyos. Bakit nabibigyan? Kasi He cannot betray His faithfulness. Amen. Kasi sabi sa katabi mo, balik ka na. Amen. Masumagot ba? Ba't mo alam? Okay? Malinaw? Amen. Anong gagawin mo? Okay, yung fish, take it out from its habitat, and it will die. Related with man, man is a spirit being, and his environment is none other than God, the spirit and the source of life. Yes. The presence of God is a suitable and perfect environment where it receives life. Amen. Makakatanggap ka lang ng buhay sa presensya ng Diyos. Yes. Pangalawa, do your best to always dwell in your suitable environment to preserve longevity of life. Gusto mo humaba buhay mo? Yes. Pagkitanong katabi mo, gusto mo humaba buhay mo? Manatili ka sa environment mo. Amen. Malinaw? Ayon sa Readers Judges 19:87. 87 pa to ha? Mas mahaba ng 3 beses ang buhay ng mga taong mayroong relasyon sa Diyos at palaging nag-church. Amen. Amen. Pagka sabi sa katabi mo, see you next Sunday ha? Pangpahaba ng buhay pala ito. Amen. Okay? Please read. 1, 2, read. What's that that they said unto me? Let us go into the house of the Lord. Hallelujah. Dapat pag
niyaya ka. Kapatid, mag-church tayo. Ano sabi? I was glad. Hallelujah. Amen? I was glad when they said to me, let us go to the house of the Lord. Hindi yung mag-church tayo. Ay, kayo na lang. Bakit? Dapat glad. Yes. Pag niyaya ka, yes, yes. Pagod. What else? Surely goodness. Basa, 1, 2, read. Surely goodness and mercy shall follow me all the Amen. days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. When you dwell in the house of the Lord, what will happen? Goodness and mercy of God will follow you all the days of your life. Ang sarap naman Hallelujah. na habang nabubuhay ka, nakasunod ang biyaya, nakasunod ang pagpapala, nakasunod ang kabutihan ng Diyos. Amen. Kailan? Hanggat buhay ka. Yes. Hallelujah. Ano gawin mo? If you dwell in the house of the Lord, in the presence of the Lord, forever. What else? Continue to protect your spiritual environment as your spiritual habitat until it becomes a culture. Normal or no struggle to you. Sa araw, pag nasanay ka na, ako ho, nasanay na ako. Since 1990, ito na ang buhay ko. Ang dami kong kaibigan nagsabi sa akin, bro, mayroon kaming session ngayon. Pag sinasabing session, alam nyo na. Sabi ko, may Bible study. Ang galing din sumagot ng mga kaibigan mong unbeliever. Ikaw may Bible study, kami mayroong battle study. They study different kinds of drinks. Ginebra, Tanduay, that's their different context. You have your Bible study, we have our battle study. Sawa ng Diyos, patay ng iba. At ang sabi nila, bro, pag palagi kang nandyan sa Bible na yan, mayroon, ang galing pa mag-quote. Marami akong kaibigan, bro, napaliw, napraning. Bro, isang araw maganyan ka. Sawa ng Diyos, yung mga ibang nagsabi, humigana. At ang sinabihan nilang napaliw, eto, naka-long sleeve ka. Amen. Never kong pinagsisihan ni isang segundo na pinili ko ito. And I made this choice as my inhabitant. At sinasabing inhabitant, it becomes your resident. It becomes your dwelling place. Hallelujah! Amen. Hindi ako nagmamalinis. Nagkamali rin ako. Ang dami kong palpak. But because I keep on coming back to my environment, which is the presence of God, the Lord cleansed my sinfulness. He restored me to life. And once again, released the grace that enabled me to rise up against all challenges. Hallelujah. Pero kung nagtuloy-tuloy akong umalis sa inhabitat ko, nagtuloy-tuloy akong umalis sa environment ko, tapos ako. Kaya gusto kong sabihin sa inyo, patotoo mula sa akin. Minsan, mahirap maniwala sa patotoo ng patay. Kasi patotoo ng patay, nakaka-inspire lang. Pero yung patotoo ng buhay, nakaka-build ng buhay. Mula ho sa buhay na nakatayo sa inyong harapan ngayon. May panahon na dumating sa buhay ko na ako'y nawala sa aking environment. And I experienced all sufferings beyond my capacity. Naramdaman ko yun, naramdaman ng isda, na struggle. Grabe ang hirap pag wala ka sa environment mo. Napalibutan ka ng mga demonyo, napalibutan ka ng mga walang kwentang panalita. Lahat na narinig kong salita, tapusin mo na ang buhay mo. Ang pinakatapis dyan, pumunta ka sa ibabaw ng billboard, tumalon ka. Narinig ko yan lahat. Iba pa lang naririnig mo pag wala ka sa environment. Pero nung bumalik ako sa environment ko, hallelujah. Ang una ko narinig, alam mo kung ano? Eto. One thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Si David dumating sa punto, ang sabi niya, kasi nagkasala rin si David.
Nawala rin siya sa environment niya. Nagulo ang buhay ni David. Pero nakita niya ito. One thing I seek and ask from the Lord, to gaze upon the beauty of the Lord, to dwell in His temple. All the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord, and to seek Him in His temple. For in the day of trouble, ayan na. Pag nakabalik ka na sa habitat mo, ano mangyayari? For the day of trouble, He will keep me safe in His dwelling. Amen. Pag ikaw nasa tamang environment, pagdating ng problema, pagdating ng pagsubok, safe ka. Bakit? Yes. He will keep me safe in His dwelling. He will hide me in the shelter of His sacred tent and set me high upon a rock. Amen. Hindi ka matataganan. Pagkasabi sa katabi mo, hindi ka kahit taganan ng problema mo. Hindi kaya. Yes. Bakit? You dwell in your spiritual environment. Amen. Listen to God's word, fellowship with other believers, pray without ceasing, testify for God. God's faithfulness when we abide in Him. He called down famine on the land and destroyed all their supplies of food. He sent a man before them. Joseph sold as a slave. They bruised his feet with shackles. His neck was put in irons. That tell what he foretold came to pass. Till the word of the Lord proved him true. Tingin sa akin. Sabi niya, nanaginip si Joseph, magiging great, pero baliktad lahat na nangyayari. Pero ang ginawa ni Joseph, nanatili lang siya sa environment ng Diyos. Amen. One day, the slave became the governor of Egypt. Hallelujah. I declare today, lift up your hands. I declare today that the Lord will going to change your situation because you receive the revelation today. Amen. Dwell in your environment. Yes. Dwell in your spiritual environment. Dwell in your Eden today. Amen. Dwell in your spiritual habitat today. The Lord will change just like Joseph. Although hindi maganda mga nangyayari sa kanya, pero God is faithful. He is faithful. Amen. What He promised to Joseph, He fulfilled. And one day, the prison, the one who was put in prison became the governor. Amen. I declare today, Yes. just like what happened to Joseph will happen to you. Amen. The Lord will change your situation. Just stay in your spiritual environment. In Jesus' name I pray. Everybody say, Amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. The king sent and released him. The ruler of people set him free. He made him master of his household, ruler over all he possessed, to instruct his princes, and he pleased to teach his elders wisdom. Dito tayo mag-end. God did not promise us a trouble-free and a worry-free life. If someone will preach, your life will be worry-free, kasinungalingan yun. Because in this world, there is no such thing as worry-free. Yes. Taas ang kamay ng hindi na nag-worry. Meron, wala. Anong worry meron kayo? Diretsahin nyo na ako. Ayon. Yan ang diretso. Marami, pero number one, pera. Tama? Yes. Pero wala ka ba nakita? Tapat talaga ang Diyos. Alam mo bakit? Kahit marami kang problema sa pera, tingnan mo ang sarili mo, buhay pa. Amen. Hallelujah. Pag-isabi sa katabi mo, survivor ka. Amen. You become a survivor not because of your ability. You become a survivor because of God. Yes. Ngayong umaga, para tuloy-tuloy ang pag-survive mo, balik ka na sa spiritual environment mo. Amen. Huwag ka nang lumayo sa Diyos. Tsaka yung iba sa inyo, huwag na magtampo-tampo sa Diyos, ha? Amen. Panginoon ko, nandiyan ka ba talaga? Bakit ito nangyari sa akin? Bakit yung iba pinagpala ko hindi? Tumigil ka. Yes. Who are you to make tampo with God? You don't have the right. Ang isda, mas mainam pa isda minsan sa tao. Maliit lang ang ulo ng isda. Yes. Sa liit ng ulo ng isda, mas maliit ang utak niya. Tama? Pero wala ka makitang isda na nagkatampo. Ewan ko kung may nakita na kayo. Kailan lang siya nag-struggle? Pag wala siya sa dagat. Pero pag nasa tubig na siya,
Wala ka makita. Makita mo siya talaga, pitik lang ng kanyang buntot, ang layo agad na narating. Bakit? Kasi spiritual. Yan ay kanyang habitat. Kapatid, gaano ka nakatagal na nawalay sa presence ng Lord? Naramdaman mo ba ang kanyang pagmamahal? Naramdaman mo ba yung kanyang hipo? Tandaan nyo, yung Eden, yan ang kanilang tagpuan ng Diyos. Tuwing nag-meet si Adan sa si Eva, tuwing nag-meet ang Diyos si Adan sa si Eva, kakaibang ligaya. Kaya wala kayo napupuna, si Adan umabot ng 930 years old. Bakit ngayon? Yung iba 20 na lang. At napupuna ko ngayon ang mga sakit. Ang babata pa lang, may problema na sa kidney. Bakit nangyayari ito? Why? Because men move away from their spiritual environment. Pagkasabi sa katabi mo, matuto ka sa isda. Amen. Ang ibon, saan ang environment ng ibon? Wala pa ako nakitang ibon na naglalakad ng 1 kilometro. Meron na kayo nakita? Yung ba nakita mo yung ibon, nagpupunas pa ng ulo eh. Ang hirap maglakad. Meron kayo nakita? Kabaliwan yun. Hihintuan ko yun, sasabihin ko, what's wrong with you? You don't believe you can fly? Say it, I believe I can fly. Malinaw. Amen. Pero ang tao, kaya ma'am nakita ko ang isda at saka ibon, masaya sila. Bakit? Nagpaka-isda at nagpaka-ibon. Yes. Ang tao, reklamador. Ang tao, puro reklamo. Pakisabi sa katabi mo, magpakatao ka nga. Amen. Ano ibig sabihin noon? Likha ka sa wangis at larawan ng Diyos. Yes. At obligasyon ng Diyos na alagaan ka, pagpalain ka. Amen. Pero magagawa niya lang yan kung nananatili ka sa presensya niya na siya mong environment. Katulad Amen. ng isda. Amen. Tumayo tayong lahat. Hallelujah.